Mga kabarangay, ito pong topic na ito ay madalas ko nang i-discuss dito sa channel. Ito po yung mga kaso na sakop ng katarungang pambarangay. Ngayong araw na ito, i-discuss ko ulit ito sa iba namang anggulo. Kaya samahan niyo po ako. Magandang araw mga kabarangay. Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan atin pong tinatalakay ang mga bagay-bagay tungkol sa katarungang pambarangay. Dahil madami pa rin po talaga ang nagtatanong tungkol sa mga kasong sakop ng barangay conciliation. Ano-ano ba ang mga ito? Ano yung mga disputes o alitan na pwedeng ayusin sa barangay bago ito makarating sa korte. Yan po ang pag-uusapan natin sa video ito. Kaya po kung maaari, samahan niyo po ako hanggang sa dulo para mas malinaw sa inyo kung ano talaga ang mga kasong sakop ng katarungang pambarangay, lalong-lalo na pagdating sa civil disputes at criminal offenses. So, as usual, balik po tayo sa basic. Ang katarungang pambarangay ay ginawa para sa amicable settlement o pagkakasundo ng mga tao bago pa man ito makarating sa korte. Ayon sa batas, halos lahat ng civil disputes at mga criminal offenses na may parusang kulong na hindi hihigit sa 1 taon o multa na hindi hihigit sa 5,000 piso ay dapat munang dumaan sa barangay. Pero may 3 importanteng kondisyon. Civil disputes o criminal cases na sakop ng barangay ay dapat tungkol lamang sa mga individual o natural person. Yung mga involved, kailangan po ganun sila. Ibig sabihin, kung korporasyon, kumpanya o opisina ang sangkot, hindi ito pwede sa barangay. At ang partido o mga partido ay dapat nakatira sa iisang lungsod o munisipalidad. Kung taga Maynila ang isa, halimbawa, at taga Laguna ang isa, hindi ito sakop ng barangay conciliation. Dapat ay hindi kabilang sa mga accepted cases na itinakda ng batas, tulad ng mga kasong may agarang aksyon ng korte o kasong hindi pwedeng pagkasunduan. Ngayon, himayin natin yung mga civil disputes. Kasama rito ang mga alitang pang-araw-araw sa barangay, sa community, na pwedeng ayusin ng magkakapitbahay. Ilan sa mga halimbawa? Utang o yung pagkakautang. Kung may nangutang pero hindi nakabayad. Usapin sa ari-arian gaya ng pagtatalo sa linya ng bakod o hangganan ng lupa, mga boundaries. Yung mga danyos o pinsala kung nasira ng kapitbahay ang alaga mong hayop o yung iyong mga ari-arian. Yung paggamit ng daan o yung easement. Halimbawa, daan sa likod ng lote na pinag-aagawan ng magkapitbahay. Yung may mga personal na alitan, gaya ng sigawan ng mga magkakapitbahay, paninirang puri, o away ng pamilya na hindi sakop ng VAUSI law. Ang mahalaga po, nating dapat tandaan dito ay parehong individual dapat ang sangkot
at parehong nakatira sila sa iisang lungsod o iisang munisipyo. At kaya pang pag-usapan para maiwasan ang matagal na kaso sa korte. Dako naman po tayo sa mga criminal offenses. Hindi po lahat ng krimen ay sakop ng barangay. Ang mga sakop lang ay ang mga sumusunod. Yung mga mababa ang parusa, ibig sabihin, kulong na hindi lalampas sa 1 taon o kaya ay multa na hindi tataas sa 5,000 piso. Narito po yung mga halimbawa. Yung slight physical injury. Halimbawa, bugbugan o sampalan na ang gamutan ay hindi lalampas sa 9 na araw. Malicious mischief. Ito po yung gaya ng pananadya na basagin ang bintana o sirain ang pananim, halimbawa, ng kanyang kapitbahay. Intriguing against honor. Ito yung pagpapakalat ng chismis para siraan ang reputasyon ng isang tao. Slander o paninira o kaya ay panlalait. Verbal defamation na hindi grabe ang epekto. Simple threats. Ito po yung gaya ng pagbabanta na hindi namang seryosong krimen. Pero kung ang kaso ay serious crime tulad ng murder, rape, robbery na may malalaking parusa, hindi na ito sakop ng barangay. Diretso na po ito sa korte o sa piskalya. Atin naman pong talakayin yung individuals and residency. Isa pang dapat bigyan ng diin, ang gusto ko pong bigyan ng diin dito sa video ito, at gusto ko pong paulit-ulitin, hindi ako magsasawa, dahil madami po ang hanggang sa ngayon, lalo na ang mga lupon, nalilito pa rin dito sa basic ng katarungang pambarangay. Ano ito? Ito po yung ang katotohanan na ang katarungang pambarangay ay para lamang sa mga tao, yung natural person. Hindi ito pwede kung kumpanya versus kumpanya or kumpanya versus tao ang maglalaban sa barangay o yung mag-uusap sa barangay. At pangalawa, yun po kanilang residency requirement. Napakahalaga po nito mga kabarangay. Kung parehong nakatira sa iisang lungsod o iisang munisipyo ang magkabilang panig, pwede sa barangay. Pero kung magkabilang bayan o lungsod, hindi na pwede. Maliban na lang kung may kasunduan silang pumayag na idaan pa rin sa barangay. Ito po yung mga barangay of different cities or municipalities na magkadikit, yung adjoining barangays. Kaya mga kabarangay, napakahalaga po ng sistema ng ating barangay justice. Dahil nakakatipid ng oras at pera ang mga tao. Naiiwasan ang sobrang dami ng kaso sa korte. Napapanatili ang pagkakaunawaan sa mga komunidad. Ulitin ko po, halos lahat ng civil disputes at mga minor criminal offenses na may parusang hindi lalampas sa 1 taon o multang hindi lalampas sa 5,000 piso ay dapat munang dumaan sa barangay. Dapat, ulitin ko, parehong individual ang sangkot at parehong nakatira sa iisang bayan o lungsod. Kaya yan mga kabarangay, pasensya na po kayo doon sa mga subscribers ko dito sa Katarungang Pambarangay dahil ako po ay paulit-ulit. Kung nakita nyo po na alam nyo na ang nilalaman ng video ito,
salamat po. Pero ito pong video ito, particularly, ay nakalaan para sa mga bagong subscribers at dun po sa hindi pa naiintindihan yung basic ng katarungang pambarangay law. Kaya kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong magtanong sa ibaba ng video ito. At kung inyo pong nagustuhan, maaari nyo pong i-like, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. At pakipindot na rin po yung notification bell para every time na ako ay mag-upload ng video dito in the future, kayo po ay laging mai-inform. Ayan, marami pong salamat muli. Ako si Jeffrey.